Hey, what's up mga kakirig, no? Welcome back to my channel. So, ang gagawin ko naman ngayon mga kakirig is operation ng control operation ng delay on at saka delay off. Pero iba ito ngayon kaysa sa yung part 4 ko na dalawa yung timer na ginamit ko, no? So ngayon, ang gagamitin ko lang is isang on delay timer mga kakirig para ma-execute yung delay off at delay on at saka delay off ng magnetic contactor. So sa mga bago pa po dyan mga kakirig, no? So papindot naman ng subscribe button dyan, mga button mga kakirig, no? Dyan sa, at pati na rin sa mga notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko mga kakirig. So sa mga baguhan pa lang, so meron din akong playlist dyan. So hanapin nyo sa videos ko playlist ng motor control lang. Sa mga beginners dyan, so may mga or beginners or need lang refreshment sa motor control, so may playlist po ako dyan, part 1 to part 8 na motor control. So from the start, from the beginning ko yung mga kakirig, no? So sana po maintindihan nyo at maunawaan nyo ang aking basic at simpleng explanation about motor control devices mga kakirig. Bago ko simulan mga kakirig, papakita ko muna ng mabilisan ang pag-wiring ng aking demo. So ayan na po mga kakirig, no? So natapos ko na ma-wiringan yung demo ko ngayon. So ito po ay delay on at saka delay off ni magnetic contactor pa rin mga kakirig, no? So ginamit, ang kaibahan lang natin dito is yung sa part 4 ko is dalawang on delay timer yung ginamit natin noon ko doon. Dalawang on delay timer yung ginamit ko doon bilang taga-delay off ni magnetic contactor at taga-delay on ni magnetic contactor at taga-delay off ni magnetic contactor. So yun lang yung naiba. So may ganun pa rin, may trip, run, stop indicator. So selector switch, one position lang yung ginamit natin, no? So dito sa kanan. So on, off lang yung mga pairing, no? So hindi natin to ginamit dito sa kaliwa. So again, ang operation nito mga kakirig is delay on ng magnetic contactor at saka delay off, no? So using one on delay timer mga kakirig, mode A, so only EH3-NB po yung type niya ito mga kakirig, no? So try natin na i-actual or i-testing kung gagana ba itong ginawa ko, no? So on natin yung breaker. So ayun, umilaw agad si stop indicator. So ibig sabihin, naka-standby or naka-stop mode yung magnetic contactor natin kasi naka-off position siya. So ngayon, pag i-on ko itong selector switch, hindi muna mag-energize si magnetic contactor mga kakirig, no? So aantayin niya yung time set niya ni timer dito bago siya mag-energize. So nakalagay dito is 10 seconds yung sinit natin mga kakirig. So try natin, on natin. So ayan, naka-on na yung selector switch pero yung magnetic contactor natin is hindi pa na-energize. So nagka-count na yung timer natin ng 10 seconds kasi 10 seconds yung na-set. So ayan, umabot na sa 10 seconds, nag-energize na yung magnetic contactor natin. Umilaw na yung run na indicator, namatay yung stop indicator natin, no? So ngayon, pag i-off position ko naman itong selector switch natin, so hindi agad mamatay si magnetic contactor mga kakirig, no? So mag-aantay pa rin siya ng time set or 10 seconds ito kung ilang minuto or segundong sinit nito bago siya mamatay. So saka pa lang mag-de-energize yung magnetic contactor. So try natin. So naka-off position na yan. So hindi pa nag-de-energize yung magnetic contactor. So nag-count na ng 10 seconds yung timer natin bago mamatay si contactor. So ayan mga kakirig, no? So again, delay on 10 seconds yung nakaset natin dyan na oras para mag-energize ang magnetic contactor. So ayan. So kunwari 15 seconds yung delay off ni magnetic contactor. So nakaset siya ng 15 seconds.
So ayan, naka-off position na ito. Hindi pa nag-de-energize yung magnetic contactor natin. Still running pa rin, no, mga kakirig. Antay na lang tayo ng 15 seconds para mamatay ang magnetic contactor. So ayan. So namatay siya pagka umabot ng 15 seconds. So kunwari 5 seconds lang yung delay niya ng on. 1, 2, 3. So antay na lang siya ng 5 seconds para mag-energize. So ayan. So tapos mag-off siya ng 10 seconds. So naka-off position. Antay siya ng 10 seconds para mag-off yung magnetic contactor. So ayan mga kakirig, no? So again, meron lang akong again. So kunwari 5 seconds lang. So kunwari naka-run mode na yung ating magnetic contactor. So kunwari nag-trip yung overload natin kasi may problema yung load natin, yung motor. So ayan, nag-trip. So hindi aandar yung magnetic. So lang lahat ay mamamatay, no? Kahit anong on mo pa yan. Pag nag-trip yung overload natin, so hindi mamatay talaga yan yung circuit natin. So bago po natin i-reset, so kailangan po natin i-off position yung selector switch natin para iwas sa disgrasya. Kasi kapag naka-on position yan, tapos walang delay yung magnetic contactor natin, so agad na under si magnetic contactor. So kahit na may delay siya, i-off position pa rin natin yan, no? Para iwas sa disgrasya, no? So reset, so ayan, naka-jog mode, naka-stop na siya. So again, so pwede na siyang i-operate, no? So 5 seconds, yung on. So 5 seconds din. So kunwari mga kakirig, no? So kunwari yan. Tapos nakaset yan ng 10 seconds. Kapag i-off ko, tapos i-on ko uli, so ma-cancel yung timer na niya, no? Ma-cancel yung pagka-count niya sa off. So kung makikita niyo pagka-off position ko, nag-count siya. Pero pagkabalik ko ng close ng pagka-on, pagbalik ko ng on ng selector switch is ma-cancel yung pagka-count ni timer. So papakita ko na. So again. So off position 5 seconds. So ayan. So kunwari mga kakirig, walang delay yung magnetic contactor natin. So ilagay lang natin siya sa minimum or dito, no, sa pinakababa na set niya. So ang operation na niyan ngayon is wala nang delay, wala nang delay on, wala nang delay off. So tingnan niyo. So, di ba? So kung gusto niyo naman na yung on lang ang may delay, so set natin siya ng 5 seconds. So hindi siya agad mag-on. So antay siya ng 5 seconds para mag-energize yung magnetic contactor. So kung gusto niyo naman ng mamatay agad, so set niyo siya, ikutin niyo dito sa pinakababa sa 0, sa minimum niya na time set. So wala na yung delay, so agad na mamamatay yung magnetic contactor natin. So ayan, no. So kung gusto niyo naman na mamandar agad si magnetic contactor na walang delay, so ganun pa rin yung settings natin. So nasa pinaka minimum na time set. So ayan, nag-energize agad. So kung kunwari may delay yung off niya, so ayan, hindi agad na de-energize magnetic contactor. So antay siya ng 5 seconds. So ayan po. So, ito na po yung schematic diagram niyan mga kakirig. So mga kakirig, ito yung schematic ladder diagram ng yung demo ko na delay on at saka delay off control circuit using one on delay timer mga kakirig, no? So try kong ipaliwanag itong ladder diagram ko para makita nyo kung paano mag-function itong circuit na to mga kakirig, no? So ngayon nakita nyo may trip dito, stop at saka run. So yan po yung mga pilot light natin, no? So yung orange, red at saka green. So meron din tayo ditong R, so yung relay, yung general purpose na relay. Yung TR, yung timer natin. So nakaset kunwari siya ng 10 seconds. At saka yung MC natin or magnetic contactor. So dito naman sa mga auxiliary contact, so itong TOR, yung thermal overload natin. So yung MC normally closed, so kay magnetic contactor yan. So switch, meron tayong switch dito. Pero sa demo ko is yung ginamit ko is selector switch, no? So MC, so R. So first nating titingnan mga kakirig
is kunwari ang mga device, no? Para advice ko sa pagbabasa ng diagram mga kakirig. So observe muna tayo. So sa aking style mga kakirig, titingnan ko muna kunwari itong si R. So titingnan ko kung saan yung mga auxiliary contacts niya nakalagay mga kakirig. So si R, so yung andito yung auxiliary contacts niya close, at ito pa, no? Si timer naman, so andito normally close at saka normally open. At saka si MC naman, so dito, dito. Kasi importante yan mga kakirig, no, para maalam natin kung ano ang magiging function or ano ang magiging resulta kapag na-energize or na-de-energize na yung device natin. So ngayon try na natin i-analyze. So kunwari na pasukan na ng power supply yung line 1 at saka line 2. So sa line 2 muna tayo kasi mas madali lang i-analyze. So kapag kunwari pumasok na yung kuryente sa line 2, so agad didiretso sa mga coil ng device mga kakirig, no, kasi walang mga auxiliary contacts na naka-interlock dito. So sa line 1 mga kakirig, so kung makikita nyo, dito tayo sa itaas una. So pagpasok ng kuryente dito, so hanggang dito lang mga kakirig, no. So si strip na indicator light ay off pa yan kasi open si TOR natin dito. So dito naman tayo continue, so makakapasok yung kuryente dito kasi close si TOR, no. So dito naman si MC ay close, so makakapasok yung kuryente natin. So agad na iilaw si stop, ibig sabihin agad na iilaw si stop indicator light pagka-on ng breaker. So dito naman sa baba sa switch, so open pa, kung open pa itong switch natin, so hanggang dito lang yung kuryente. So dito naman patuloy tayo sa baba, so close si R1 dito kasi de-energize pa siya kasi open si switch. So makakapasok yung kuryente dito pero hanggang dito lang kasi open pa si MC, no? So patuloy tayo sa ibaba. So dito open, so hanggang dito lang. So dito naman, so dahil close itong auxiliary contact ni timer, so makakapasok yung kuryente. So dito rin, so dito rin. So hanggang dito lang yung kuryente kasi open yung normal auxiliary contacts ni timer. So dito naman sa baba, so hanggang dito lang yung kuryente kasi open din yung magnetic, normally open ni magnetic contactor. So ibig sabihin mga kakirig is hindi pa naka-energize si magnetic contactor, si relay at saka si timer. So ang tanging accessories or device lang yung complete circuit is si stop, no? Kasi nasupplyan na yung line 1 at saka line 2 niya. So ngayon, kunwari si switch i-close natin, so pagka-close natin, so makadadaan na yung kuryente. So pagkadaan ng kuryente, so pupunta kay R1. So titingnan natin yung mga auxiliary contacts ni R1. So meron siyang dalawang auxiliary contacts. So close at saka open. So dahil naka-energize na si R1, so ibig sabihin ang mga auxiliary contacts niya ay gagalaw na din. So itong close ay magiging open, no? Mag-open siya. So ibig sabihin yung kuryente kanina hanggang dito 'yon. So ngayon dahil nag-energize na si R1, so hanggang dito na lang yung kuryente kasi naka-open. Naka-energize na si R1 at saka mag-open to. Habang ito naman mga kirig, yung kuryente is dito, no? So makakadaan na rin yung kuryente dito kasi mag-close na to. So pagka-close nito, hanggang dito lang yon. So ano yan? So unang gumalaw mga kirig is si R1, no? Open, close. So tandaan nyo yan, open, close. Kasi close na din to. So ngayon dito naman tayo si baba. So still pa rin pagka-close ni, balik tayo pagka-close ni R1 mga kirig. So hindi pa rin ma-energize si MC mga kirig, no? Kasi open pa tong auxiliary contacts ni timer. So ngayon, dito tayo sa baba, so makadadaan yung kuryente mga kirig kasi close tong auxiliary contact ni timer, ni magnetic contactor. So mangyayari ngayon is masupplyan na yung coil ni timer. So dahil nakaset siya ng 10 seconds so si timer, yung mga auxiliary contacts niya dito, no? So dalawang auxiliary contacts. So ibig sabihin, gagalaw, nagka-count na yan siya ng 10 seconds bago gagalaw yung mga auxiliary contacts ni timer. So ngayon na-energize na nagka-count na to, na-supplyan, so nagka-count na to ng 10. So pag umabot ng 10 seconds, so syempre yung mga auxiliary contacts ni timer is gagalaw, no, after 10 seconds. So pagka 10 kunwari, so ito mag-open. So hanggang dito lang yung kuryente. Pero si relay mga kakirig, si R dito, still close pa rin yung mga kakirig, no, kasi silang dalawa yung masupplyan agad pagka-close ni switch, no. So pag abot ng 10 seconds, open, so mag-close. So pagka-close nito mga kirig, so may-supply pa rin dito kasi dito close to, kahit open to, close pa rin to. So pagka-close nito mga kirig, masusupplyan na yung MC natin or magnetic contactor coil. So tingnan naman natin yung mga auxiliary ni magnetic contactors. So ito isa,
dalawa, tatlo, apat, no? So pagka-close pag abot ng 10 seconds, nag-energize si magnetic contactor coil. So iilaw din ito si run. So pag energize ni magnetic contactor coil, so tingnan niyo naman yung mga auxiliary contacts niya. So dito tayo muna. So pag energize niya, so ito ay magko-close. So ang kuryente na daanan ay dito na, no? So dito at saka dito pag energize, no? So ito rin kikilos to, maging open, mamatay yung stop na light. So dito mga kakirig, kung mabilisan to mga kakirig, no? Split seconds lang yung pagitan dito mga kakirig, no? Pagka 10 seconds pak, energize si MC, latch si MC, sabang si timer, dahil si timer ay na-interlock yung magnetic contactor dito sa normally close at dito lang yung tanging daanan ng kuryente. So ma-de-energize yung coil ng timer, no? So kasi ipuputulin ni MC. Kaya ang mangyayari, mamatay si timer. So ito babalik sa dating original position na open at saka close. Pero si magnetic contactor still na mag-energize kasi andito yung supply. Okay, dito dadaan yung supply kay R at saka MC. So hindi na dumaan yung kuryente dito, no? So dito na yung dumaan yung kuryente kay MC sa holding contact niya. So si timer ma-de-energize yan. So close dahil open, ang close to, ma-energize MC, mag-open, mag-close. So ito kahit dahil nakita niyo dito na si R, kahit close na to, so wala pa rin yang kuryente mga kakirig, no? Kasi open yan. Kasi naka-energize pa yung R natin dito, yung relay natin. Kasi naka-close pa yung switch natin. So ngayon, naka-energize na si MC. So yun yung delay on ni magnetic contactor, no? Kasi 10 seconds magko-close siya. So ngayon, pag off ko kay switch, magdi-delay off si magnetic contactor. Paano? So ngayon, i-off ko yung switch. Pagka off ko ng switch, so mamatay si relay. So ma-de-energize si relay. So ang mangyayari diyan, kasi open, close, no? Kasi naka-energize, so open, close. So ito si relay na de-energize, so babalik sa original na close. So close. So pag close at ito naman open, so yung kuryente dumaan dito na. Dito na lang mga kakirig, no? So ito na lang yung tanging supply ni magnetic contactor para manatili siyang naka-energize. So balik tayo. Pagka open ko sa switch, mamatay si relay, no? Pagka matay ni relay, so ma-close ito. So dahil i-close din ito si magnetic contactor kasi naka-energize siya, so dadaan yung kuryente dito. So magka-count uli yung timer natin ng 10 seconds. No? So pagka patay ni relay, ma-energize si relay si timer kasi dito nadadaan yung kuryente. So hindi ma-energize si relay kasi open to, kasi activated pa to si MC. So ngayon, ang tanging daanan ng kuryente ni magnetic contactor is si normally closed na auxiliary contact. So kaya ang mangyayari dito is ma-delay yung off ni magnetic contactor. So pag abot ng 10 seconds kasi dahil dito lang dumaan yung kuryente ni magnetic contactor, pagka open ito pag 10 seconds kahit mag-close nito, putol kasi yung linya dito kasi ito open din, so open din siya. So mamamatay si MC. Ganon din si timer. Mamatay din si timer kasi ma-open to balik si timer. So yan po yung takbo ng ladder diagram natin. So para makita nyo talaga ang galawan mga kakirig, i-try natin sa Simu Relay app. So mga kakirig, so ito na po yung simulation natin mga kakirig, no? So gumamit po ako ng Simu Relay apps, no? So itong Q1 is breaker, so trip na pilot light, stop na pilot light, relay, timer, magnetic contactor at saka yung run na pilot light natin. So dito rin yung TOR, thermal overload na auxiliary contact, normally closed na thermal overload, normally closed na magnetic contactor, switch na single pole, single throw or SPST, o yung ginamit ko doon sa actual is selector switch, normally closed, normally open, yan, normally open. So ginaya ko lang yung positioning sa diagram na sinulat kamay ko mga kakirig, no? So ngayon kapag in-on ko yung circuit breaker, so yung sinabi ko kanina, unang aandar or iilaw or ma-energize is si stop indicator mga kakirig, no? So on natin yung breaker. So ayan, yung kulay asul is yung line 2 or neutral. So yung pula naman is line 1. So yung i-review na lang yung sinabi ko mga kakirig, no, kung saan lang yung hangganan ng kuryente sa first apply natin ng voltahe. So ayan, makikita nyo yung red light, red na kulay, kung hanggang saan lang.
So dito si magnetic contactor hindi pa nag-energize, si relay hindi pa rin, at saka si timer. So try natin. So tanging si stop indicator light lang yung kumpleto yung circuit niya na line 1 light to, no? So try natin i-push tong selector switch natin or switch natin mga kakirig, no? So ito ang mangyayari pagka push natin, masupplyan si R or si K1 na coil. So siyempre gagalaw yung auxiliary contacts niya dito. So ito magiging open at ito naman ay magiging close, no? At ganun din si timer, masusupplyan yun din yung coil niya, kaso hindi pa yan gagalaw kasi nakaset yan ng 10 seconds. So gagalaw lang itong mga auxiliary contacts niya after 10 seconds. So i-on natin. So yan, so kung nakikita nyo, kumulay na at nag-count si timer at gumalaw na yung ni relay. So 10 seconds, so gumalaw na yung yung auxiliary contacts ni timer after 10 seconds. So na-energize na si magnetic contactor. So dahil na-energize na si magnetic contactor, so papatayin niya si timer, no? So ayan po yung so kaya si magnetic contactor is mabilis po yung galaw nito mga kakirig, no? Mas una na-energize mas una na-energize si timer. So pagka-close nito kanina, ma-energize siya, mag-latch to, saka pa lang mamatay si timer kapag nag-latch na or gumalaw na yung mga auxiliary contacts niya mga kakirig, no? So ayan. So pagka-off naman natin mga kakirig, pag open ito ng switch na to, so ang mangyayari dito is siyempre ma-de-energize yung relay na naman. So ang mangyayari naman dito is babalik sa original position ang kanya mga auxiliary contacts, no? So dahil pero si magnetic contactor is still pa rin nag-energize kasi kahit mag-open na to, dito dadaan kay timer normally close at sa latching niya ang kuryente. So tingnan niyo mga kakirig, ha. Tapos pagka de-energize ni magnetic contactor ni relay, so magko-close din ito. So close din si magnetic contactor na auxiliary contacts kasi naka-energize pa rin siya. So mangyayari dito pagka-close ni relay, so masusupplyan yung timer coil natin. So magka-count naman siya ng 10 seconds para patayin si magnetic contactor, no? Kasi ang tanging daanan lang ng kuryente is itong normally close ni timer, no? Kasi ito lang yung magiging open, close, kasi itong relay mag-open yan. Tingnan nyo mga kirig, ha. I-switch off natin yung or open position natin itong switch natin. So ayan, mabilis, no? Open. So tanging dito lang dumaan yung tapos nag-count na si timer. Ayan, di ba? So patay yung circuit ni magnetic contactor, pati rin yung circuit ni timer kasi nag-open yung itong auxiliary contact ni magnetic contactor. So again mga kirig, start. So ayan, kita nyo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ayan, no? So milaw yon, milaw to. So i-off natin. Yan, nag-count na siya. So mga kirig, kapag i-on natin to ulit, so ma-cancel yung countdown ni timer kasi ma-disconnect yung dito na supply, no? Kasi mag-energize ulit si timer, si relay. So tanging dito lang yung dumaan yung kuryente, so ma-cancel yung pag-counting ni timer. So ulit, ha. Ayan, no? Nag-count siya. Pero pagka-on ko ulit, no, ma-cancel kasi mag-open yung auxiliary contact na. So yun yung nasa actual ko rin mga kakirig, no, sa demo. So delay off na tayo. 0. Okay. So again mga kakirig, no, delay on ng magnetic contactor. 3, 2, 1, 0. Ayan. So kunwari pag nag-trip, so ayan ang mangyayari. So putol lahat yung linya ni line 1 dito mga kakirig, no. Tapos iilaw yung trip natin dito, trip na indicator light. So kahit anong push mo dyan, walang mangyayari dito sa circuit kasi open na dito. So reset natin. So ayan, pwede na ma-operate, no. So yan po ang
delay on at saka delay off natin mga kakirig, no? Using one on delay timer mga kakirig. So salamat po kung hanggang dito ay napanood mo pa ito. Maraming salamat po at sana po ay suportahan nyo pa po ang channel ko para sa mga next video na. Please don't forget to subscribe at share mga kakirig, no? So sa ulitin sa next video. Salamat po.